Ikaapat, pagre-rebisa at pag-edit. Sa hakbang na ito, isinasagawa ang pagre-rebisa o pag-edit na nangangahulugan ng muling pagtingin, muling pagbasa, muling pag-iisip, muling pagbubuo ng mga kaisipan. Sa hakbang na ito, maaaring maraming pagbabago sa nilalaman, sa organisasyon ng mga ideya, at sa istruktura ng mga pangungusap at talata. Maaari pa rin magdagdag ng mga detalye at muling isaayos ang buong sulatin. Puntahan naman natin ang mga bahagi at dapat taglayin ng isang talumpati upang maging mabisa. Una, panimula. Sa bahaging ito, tinatawag ang pansin ng mga tagapakinig. Dito ipinaliliwanag ang layunin ng talumpati. Ikalawa, paglalahad. Ang bahaging ito ang pinakakatawan ng talumpati. Dito inilalahad ang issue at pagpapahayag ng diwa ng paksang tinatalakay. Dito rin inilalahad ang mga argumento. Ikatlo, katapusan. Ito ang pinakasukdol na wakas ng konklusyon ng talumpati. Dito rin inilalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati. Puntahan naman natin ang 4 na uri ng talumpati batay sa paraan ng pagbigkas nito. Una, bigla ang talumpati o yung tinatawag natin sa Ingles, impromptu. Ito ay ibinibigay ng biglaan o walang paghahanda. Nangyayari ito sa mga programa. Kadalasan maikli lamang ito. Ang mahusay na mananalumpati ay nabibigyan ito ng epektibong resulta, lalo na mga sanay na at madalas magtalumpati. Kalawa, maluwag na talumpati o tinatawag natin sa Ingles, extemporaneous. Napaghandaan ito, kaya kadalasang mahaba at akma sa tema at sa mga tagapakinig ang nilalaman ng talumpati. Malaya nitong ipahahayag ang kaisipang nais niyang ipahayag sa madla. Katlo, manuskrito. Ginagamit ito sa mga konbensyon, seminar o programa sa pagsasaliksik, kaya pinag-aaralan nito ng mabuti at dapat nakasulat, binabasa ito. Kaapat, isinaulong talumpati. Hindi ito binabasa, kundi sinasa ulo at binibigkas ng tagapagsalita. Narito naman tayo sa mga dapat tandaan sa pagtatalumpati. Una, wasto at malinaw na bigkas ng salita. Huwag kainin na ang iyong sinasabi. Pangalawa, gumamit ng tamang bilis o bagal sa pagsasalita. Ikatlo, bigkasing malinaw at may pagkakaiba-iba ang mga tinig o katinig. Susunod, bigkasing malinaw ang mga salita at bigyang diin ang mga salitang nagpapalutang ng kaisipang nais pangibabawin. Sumunod, tinig. Magkaroon ng variety sa lakas ng boses. Sa pag sinabi natin variety sa lakas ng boses, hindi siya monotonous, may variasyon ng lakas ng boses. Hindi kinakailangang iisa lamang ang tinig ng ating boses o lakas ng ating boses. So kinakailangan ng variasyon o variety ng lakas ng boses. Hindi laging pasigaw at hindi rin naman na mahina. So pag sinabi natin variety, variasyon, may tamang lakas, tamang hina, no? At nandun din naman yung bahagi nito sa ating pagsasalita, yung emosyon, yung lapat ng tamang emosyon. Kasi kung wala namang buhay ang nagsasalita, so paano mo mabibigyan ng tunay na kahulugan ang bawat salitang binibigkas mo? At paano mo mahihikayat ang mga tagapakinig kung ikaw mismo na tagapagsalita o isang mananalumpati
ay walang kagana-ganang magsalita o makapagpahayag ng, ninanais mo. No? Okay? Susunod, gawing buo at dalisay ang boses. Sumunod, bantayan ang katangian ng tinig, ang uri, timbre, volume. So hindi nga, sabi nga natin sa una, yung variety ng lakas ng boses. So dito papasok no, yung katangian ng tinig, yung uri, timbre, volume. So hindi nga lang dapat monotonous ang tinig ng tagapagsalita. So minsan sa pagtatalumpati, kinakausap niya ang audience. Minsan kinakailangan maging mababa ang tinig, mahina ang tinig. Minsan kinakailangan lagyan ng lakas no, ng boses sa pagbibigay diin dun sa mga salita para mabigyan diin ng pansin yung sinasabi ng isang mananalumpati. At of course, sabi ko nga kanina, yung hindi mawawala dito yung emosyon. Sa pagsasalita ay talagang bahaging-bahagi. Kasamang-kasama talaga ang emosyon ng isang mananalumpati. Kinakailangan marinig sa kanyang tinig, yung lungkot, yung ngiti, yung tibay, no, ng kanyang paninindigan, nandun din sa boses yon. Yung kanyang panghihikayat, no, kung kinakailangan, may bahagi doon na meron siyang galit, no, meron siyang yung paninindigan. So, yun ang ibig sabihin dito, no, yung katangian ng tinig at yung binabanggit pa rin kanina sa una, yung variety sa lakas ng boses. And then, kontrolin ang paghinga at iwasan ang paninigas ng leeg. Okay, so isa yan, no? So binibigyan pansin sa tinig natin na hindi nga maganda, no, yung sa pagbigkas, yung talagang maririnig ng tagapakinig, yung paghinga ng tagapagsalita o mananalumpati. Okay? And then habang nagtatalumpati, maging no? Nandun yung magiging relax lang. Hindi kinakailangang tigasan ng kanyang leeg o yung sobrang yung pagiging chin up, no? Para akala mo ay nakatingin na yung kanyang paningin, yung kanyang leeg, yung kanyang ulo ay nakaangat na kung saan nakatingin na patungong pataas. So, tama lang. No? Sabi nga natin yung eye contact. No? Eye contact ng tagapagsalita o ng mananalumpati sa mga audience o tagapakinig. And then, dapat manggagaling ang tinig sa diaphragm. So, hindi yung matinis. No, yung parang matinis, alam niyo ba yung tinig na matinis na masakit sa pandinig? Alam niyo ba yung parang napakaliit ng boses? So, at hindi nanggagaling dito sa lalamunan, no? Kundi sa diaphragm. Kasi pag sa lalamunan, lalo pa nga ikaw ay mananalumpati, bibigkas, lalo pa nga sa contest, maaari kang pumiyok. O maaring sumakit ang lalamunan mo. O maaaring magkaroon ng parang pagtigil, no? Kasi nga, yung tinig mo ay hindi nagmumula sa diaphragm. So, standard, pamantayan, habang ikay bumibigkas o sa pagbigkas, mahalaga na gamitin ang ating diaphragm. Tindig. Ito ang unang nakatatawag ng pansin sa mga tagapakinig. So, kung ikaw ay parang makikitang walang kalatoy-latoy, bagsak na bagsak ang iyong balikat, parang nalugi, no? So, kinakailangan makita pa rin sa mananalumpati ang kanyang tindig. Tumindig ng may pagtitiwala sa sarili. Okay. And then, maging relax at natural. Iwasan ang tindig military at tindig mayabang. O yung tindig military kasi masyadong talagang tikas, no? Tikas na tikas, matikas sobra. Iba naman yung tindig ng military sa tindig ng isang mananalumpati. Kasi yung military yun no? Talagang makita dapat sa kanya ang tindig ng isang military. Okay?
Yung tindig ng mayabang ay yung paglalagay ng kamay sa bulsa, yung pamemewang. So, sa pagbibigkas ng talumpati, hindi kinakailangang mamewang, ilagay yung kamay sa bewang, o kaya hindi dapat ilagay sa bulsa. So, ito na yung sinasabing tindig ng mayabang. Tindig mayabang. And then, paano yan? Kapag ikaw ay bibigkas na ng talumpati, paano yung pag-akyat o pagtungo sa entablado? So, lumakad ng masigla. So, hindi nga parang akala mo lantang-lanta ka, para bang pagod na pagod ka. No? Para kung walang kagana-gana. No? Doon pa lang, no? Wala na. Deducted ng points mo. No? Hindi na maghihikayat ang mga hurado na bigyan ka ng points o puntos para sa pagpasok mo, pag-akit mo pala sa entablado. So, kinakailangan yung sigla. No? Magiging masigla ka. May ngiti, may sigla. And then sabi nga dito sa pangalawa, lumakad na may tiwala sa sarili at maging natural. Okay, so hindi maganda yung scripted lahat, pati sa kilos, no? Everything. So, kinakailangan nandun yung mga mahalagang pamantayan sa pag-akyat o pagtungo sa entablado, pero maipakikita mo pa rin yung pagiging natural. Okay? Pagdating sa entablado, so kapag naroon ka na sa